kabayan, isang magandang araw po sa mga kababayan nating OFW at sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa Usapang DMW, ang tahanan ng OFW. Dito, ang bawat talakayan ay para sa kapakanan, kaligtasan at kaginhawaan ng ating mga bagong bayani. Ako po si Jel Miranda. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napapanahong inobasyon ng Department of Migrant Workers, ang Kumusta Kabayan app, isang digital welfare monitoring system na tumutulong upang mas mapabilis at direkta ang komunikasyon at pag-asikaso ng ating mga OFWs saan mang sulok ng mundo. At para talakayin ang Kumusta Kabayan app, makakasama po natin ngayong araw ang Director ng Management Information Technology Service ng DMW, Attorney Celso J. Hernandez Jr. Kamusta, Attorney? Magandang araw, Ms. Jel. Kumusta sa inyong mga tagapanood? Sige sir, siguro mas paliwanag natin ano nga ba yung naging inspirasyon natin para buuin itong service na ito? Nagmula lahat sa direktiba ng Pangulo na panatiliin ang kapakanan, ang kaligtasan ng bawat OFW na nasa ibang bansa. So nakikita natin na para ma-achieve ang mga ganitong klaseng direktiba ay kailangan natin magkaroon ng isang digital platform. Yes. Isang digital platform na makikipag-usap, magmo-monitor, at agarang tutulong sa ating mga OFWs kung sila'y nagkakaroon ng problema sa ibang bansa. At dito na conceptualize ang Kumusta Kabayan app. Oo. Usually talaga, pagka OFW, talagang pagka nakakita ka, di ba, ng, kabayan. Ganun ba yung naging inspirasyon natin kung bakit naging Kumusta Kabayan? Yes, ganun, no? Exactly ganun na ganun. Mangyayari dito ay para lamang itong simpleng survey. No? Emoticons, napakasimpleng gamitin na isang mobile application na nangungumusta sa ating mga kababayan. At gayon din, maaari silang mag-report kung ano man ang kanilang nagiging problema pagdating sa kanilang bansa na pinagtatrabahuhan. So meron siyang kausap, parang ganon. Kung makikita natin dito, hindi kami masyadong gumagamit ng AI. Yes, meron tatanong ko, tayong sir, bagong bayani hub sa atin sa DMW Makati office natin na siyang personal na kung saan meron tayong mga call center agents sa personal na sumasagot, no? Ang tingin natin dito, hindi ito gaya ng negosyo or serbisyo na pinag-uusapan kundi tao. So ang malaki ang pagpapahalaga natin, no, sa ating mga kababayang OFWs na kailangan mayroong personal na pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. So personal talaga yung ating communication. Baka kasi isipin ng ating mga kababayan, ay AI lang itong kausap ko, parang wala ring sense. Yun po yung isa sa tiniyak namin na personal, tao yung kakausap sa inyo at iintindi at tutulong sa inyo. Paano yun, sir? 24/7? Iba't ibang bansa, iba't ibang oras. 24/7 tayo, no? 24/7 tayo. Meron naman tayong lahat ng ating sistema ay nasa cloud infrastructure. Yes. So, walang downtime. 24/7, may sasagot dun sa iyong mga pangangailangan. Pero anong bansa yung mga nakikita ninyong datos na talagang, kumbaga sila yung suki na gumagamit itong app na to? Sa kasalukuyan, nakalabas siya sa ang mga nasa Middle East, gayon din sa Israel at sa iba ding mga bansa. No? Karaniwan sa nanggagaling yung mga tawag o concerns ay nanggagaling dun sa Middle East at dun sa mga kanugnog nitong mga bansa. Meron ba tayong research bakit doong bansa? Siguro, kung titignan din natin kasi ang datos ng ating deployment, Mas malaki marami pa rin doon. yung ating market pagdating sa mga nasa gitnang silangan. No? Nag-uumpisa pa lang yung market natin sa Europa at sa ibang mga destinasyon. So ever since ang ating market is Middle East. So Yes. nandun yung konsentrasyon ng ating mga manggagawa. So Attorney Celso, para sa kaalaman ng lahat ng ating mga kababayang OFWs, pwede nyo bang isa-isahin ano pa yung features na meron ito? So yun, titignan natin, isa sa features ng Kumusta Kabayan app is yung Hello Kabayan survey. So once na mag-download ka nitong Hello Kabayan survey, tatanungin ka, no, kung kumusta ang iyong pagtatrabaho, ang iyong pagkain, ang iyong sahod. Emoticons lamang to. Smiley lang. Saka
sad face. Pag ikay nag-sad face, sasabihin nila, bakit ka Malungkot. malungkot? Oo. At doon, papasok na yung ating mga agents at tatanungin kung ano ang iyong naging problema. So, Meron isa bang yun. galit, sir? Meron din paminsan. Paminsan mga, kung nakikita mo paminsan, gusto lamang nilang may makausap. No? Isa yun sa ano, kung titignan natin, ang Kumusta Kabayan app is not just a reactive na app. It's a proactive Yes, app. yes. Kasi tinatanong kinakamusta. Yun yung paminsan ay hinahanap ng ating mga kababayan na kinuha-kamusta sila kung paano sila nagtatrabaho, kung ano yung kanilang kalagayan. So isa yon. Pangalawa, sa app, nakapasok lahat ng directory. Mga emergency directory ng DMW at ng OWA. Nakapasok doon. Nandun din ng 1348, yung 24/7 na hotline natin. No, na siyang sasagot sa kanila. Pangatlo, interconnected siya, integrated sa kanya ang lahat ng mga sistema ng OWA at ng DMW upang holistic yung nagiging approach dun sa kanilang problema. Kung kailangan ng repatriation, kung kailangan ng financial assistance, kung kailangan ng legal assistance, natutugunan natin. Nakadikit siya dun sa halos lahat ng opisina, particular na sa migrant workers offices at sa mga opisina, mga regional offices ng ating departamento para makatugon doon sa kung ano ang isang particular na problema ng isang worker. So parang one-stop shop, Yeah, oo. itong ating Kamusta Kabayan app. Pero kadalasan, ano yung nakikita natin na conversation about tungkol sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa? So may mga pangkaraniwan kung saan paminsan nagkakaroon ng overwork. Paminsan may nakikita rin na yung hindi nababayaran yung kanilang overtime. Oh. So may ganun, overwork, issue sa pagkain, hindi nabibigyan ng sapat na pagkain o yung pangangailangan nila. So karaniwan din sa nagiging mga tumutugon din kasi yung ating mga domestic workers, no, na karaniwang nandun sa isang vulnerable na posisyon. Yes. No? So yun yung karaniwan nating tinitignan. No? Yung iba rin, mga humihingi. No? Pag talagang medyo seryoso na ang problema, humihingi na sila ng tulong para maparepatriate sila at mapabalik dito sa Pilipinas. Di ba meron naman tayo mga, offices na direktang nakatutok doon sa ating mga kababayan nasa ibang bansa? So yan, ang kagandahan kasi nito is 24/7. Yes. Di ba? Anytime na magkaroon ng problema, may sasagot sa'yo. Papasok siya sa system at i-route namin siya sa tamang opisina na para mag-check sa'yo. Okay. Kung humihingi ka ng saklolo at kailangan kang tulungan, maaari namin siyang idiretso sa Migrant Workers Office. Na yes. karaniwan may quick response team na tutulong sa iyo kung nandun ka sa isang gipit na kalagayan o nasa isang seryosong kalagayan. Gayun din, maaari namin siyang i-coordinate sa iba't iba dun sa kanilang deploying agency at dun sa iba pang mga opisina na maaring makatulong sa kanya. Gayun din, yung unang launch ng Kumusta Kabayan, it's an email blast dun sa lahat ng mga miyembro ng OWA at ng mga OFWs na nandun sa aming database. So, nangyayari, yung iba kahit nakarating na dito, humihingi ng tulong. At dun din, naipapasok namin at natutulungan namin sila sa iba't ibang programa ng DMW. So all in all, gaano na karami? Meron ba tayong data, sir, ng ating mga subscribers? Wala akong exact na data pero daang libo na rin yung Yes. gumagamit nito. Daang libo na rin yung nag-download. At marami na rin kaming na-encounter na cases at mga nasaradong cases. No, yung iba pa minsan makikita natin, mga simpleng kaso, mga simpleng concerns. Pero, Halimbawa, sir. meron kaming isang nakita is tinatanong namin yung sa kanyang sahod na sinasabi niya is hindi nagtataas yung kanyang amo ng sahod. So ina-actionan yun. So tinitignan namin, tinatanong namin, yung iyo bang sahod ay magkano? At tinitingnan namin, since connected siya sa mga sistema namin, tinitingnan namin, magkano ba yung dineclare na sahod niya? Kung ito naman ay naibibigay sa kanya, so pinapaliwanag namin na hindi obligado yung kanilang amo, pero maaring ding goodwill kung Yes. tataas yung kanilang sahod. Pero ang mahalaga ay nasusunod kung ano yung nasa kanilang kontrata. Halimbawa yung mga talagang
na sinasaktan na? May mga ganong kaso ba na talagang nakikita ninyo, nakikipag-ugnayan doon sa ating Kamusta Kabayan Yes, app? may mga ganong kaso na kung tawagin natin mga significant incidents para sa mga workers. So dito mas nakatutok. Mas nakatutok yung coordination, yung pagpapauwi, yung pagtulong dun sa worker, pakipagkaugnayan nung mga migrant workers office na mayroong jurisdiction sa kanila. Ganun na nangyayari. Lagi yan nagiging tanong sa amin, paano ang Kumusta Kabayan? Paano siya tutugon dun sa mga emergency cases? Yes. Yun yung laging sinasabi namin. At yun yung isa sa sistemang inadapt ng Kumusta Kabayan. Kumusta Kabayan is not just an app. Nakapasok sa kanya ang bagong Bayani Hub kung saan meron tayong operating na call center. And then as per direktiba ng ating kalihim, dadagdagan pa natin yung ating mga agents. No? So far, ngayon sir, gaano karami ba yung Sa ating ngayon agents? is mahigit 30 no, na they're operating on ships. Pero ang direktiba ng ating kalihim ay mahigit 100 ang idagdag na Ganun karami. siyang tututok. Oo. Siyang tututok sa ating mga kababayan. So paano nagiging training sa kanila? Kailangan talaga tama yung mga isasagot nila, di ba sir? Kasama Napakahirap yun. nung Kung ano trabaho yung nila kanilang eh. isasagot, Oo. even kung paano sila mag-handle, lalo na kung ang kaso na papasok sa kanila ay tense or nagpapanik yung mga ating mga kababayan or kung paano i-handle yung mga request sa atin. No? May mga ganong training and then ganong training din sila pagdating sa ano yung mga polisiya at programa ng DMW para makatugon dun sa ano yung pangangailangan ng Tama. ating mga workers. Doon sa ating eGov.ph. So gaano nga ba kahalaga ito? Itong eGov.ph, nandun yung direktiba na tanggalin na yung Overseas Employment Certificate. So nakikita namin dito na ating is nagkaroon tayo ng isang OFW Pass. Itong OFW Pass natin upang higit na mas secured yung pagpasok at maging madali yung verification sa ating worker, inilagay natin to sa eGov.ph. No? Sabi nga, base na rin to sa direksyon ng ating Pangulo, mahal na Pangulo, na gamitin ang eGov.ph bilang isang one-stop platform para sa ating mga kababayan. So, dito pwedeng mag-renew ng kanilang pass ang isang manggagawa na babalik sa same na destination country, gayon din sa kanilang sa same na employer. Okay. Sometimes kasi hindi naman same yung kanilang posisyon dahil nagkakaroon ng promotion. Pero pag ganun ang katayuan nila, pwedeng diretso na silang kumuha doon. Ang maganda dito is diretso, once mag-process ka dito, diretso na to sa mga database namin na nakakonekta sa Bureau of Immigration at doon sa e-travel pass. Kung kaya't pag kumuha ka ng e-travel pass at sinelect mo yung passenger type as OFW, lalabas yung detalye ng yung pag-alis. At ito na yung magagamit mo kung sakasakaling aalis ka patungo sa ibang bansa. So yung record ng mga OFWs nandun na sa database? Nandun na, nilalagay na namin. Although may mga challenge pa minsan, na sa ngayon na nagkakaroon kami, na mali yung naipasok na pangalan. Paminsan mali yung pangalan or paminsan hindi pa na-approve yung kanilang eGov application. So, paminsan nagkakaroon ng ganung problema. Pero all in all, nakikita at natutugunan naman namin yung mga nagiging problema dun sa operations ng OFW pass. When it comes to the information about Department of Migrant Workers, siguro para sa kaalaman ng lahat, kasi syempre, di ba, bago pa lang talaga nabubuo ang Department of Migrant Workers. Sa kabuuan ng OFW, naging malinaw na ba sa kanila na ang DMW talaga ang may suporta sa kanila? So yan po, isa yun sa ikinakampanya ng departamento, no, na makilala ang departamento, no, hanggang ngayon. Ang name recall pa rin ng karaniwan sa mga OFWs natin will be OWA at ang dating POEA. No, pero ang departamento ay binubuo na ng napakaraming opisina na nagsisilbi sa previously dun sa ating mga OFW at makita nila na mas komprehensibo yung tugon ng gobyerno sa pagsulong ng karapatan at kapakanan ng mga OFWs under sa Department of Migrant Workers. Yes. So isa yun sa kinakampanya talaga namin. At
kasama na rito yung pagpapakilala through the systems na ginagamit ng mga workers. Correct. Makilala nila na itong mga system to ay under the Department of Migrant Workers. So ano pa yung mga future plan natin pagdating sa paggamit ng digital technology? Kung titignan natin yung DMW on its mission vision, makikita mo empowering our OFWs through digital transformation Yes. and sustained ease of doing business. No? So isa talaga ito. No? Ito yung isa sa mga legacy na iniwan ni Secretary Toots Ople. No? Oo. Na para matulungan natin ang mga OFWs, kailangan mapadali ang mga sistema. No? Hindi lamang sa mga OFWs, kundi doon sa iba nating mga partners sa industriya at mga employers, no, na kailangan padaliin ng mga proseso, pabilisin ng mga proseso nang hindi akibat nito ay hindi natin lagi natin din sasang-alang-alang at hindi natin ikokompromiso yung regulasyon at protection ng mga ng ating mga kababayan naman, no. So pagbalanse, no, hindi lang gaya nung sa atin parang sa Kumusta Kabayan, kahit na ito isang mobile application, pero nandun yung personal na Malasakit. pagtugon, na malasakit ng ating mga tauhan sa Bagong Bayani Hub. Ganon yung ating pagbalanse sa mga bagay-bagay. Dahil ang mga bagong bayani natin, kinakailangan bigyan ng tamang serbisyo, ng serbisyo na aangkop na itutugon natin sa Yes, kanila. sir. At ibang sakripisyo nila eh. Yeah, Wala sila ibang sa klase. sariling bayan, di ba, nasa ibang bansa, ibang nasyon ang kanilang pinagsisilbihan. So sir, saan mada-download itong Kamusta Kabayan app? Itong Kamusta Kabayan app, da-download natin sa Apple Store, sa Okay. Play Store. Alright. Libre ito. Libre ito. Lalo na sa ibang bansa, wala itong downtime. Sabi ko nga kanina, naka-cloud services tayo. So, Nice. wala tayong downtime. Hindi yung nangangailangan ka, makikita mo, unaccessible ang app. Oo. Laging accessible yan, 24/7 yan. So, ang ating hub, ang ating mga agents, accessible yan 24/7. So, basta gamitin lang kung merong mga concerns, no? O kung nangangamusta, sabihin din natin. Masarap din paminsan yung May kinakamusta kausap, tayo, yes. may kausap Oo, tayo. opo. Paminsan yung naihihinga lang natin yung ating konting hinaing, yung konting mga nagiging problema at merong tumutugon sa atin. Nararamdaman natin ang serbisyo ng gobyerno. Tama. So bukod dito sir, saan pa sila pwedeng makipag-ugnayan kung meron man sila mga problema pa o nais pang itanong sa DMW? Sa DMW po, ang OWA may 1348 tayo, yung hotline ng OWA, yung OWA Cares. Sa DMW po, meron po tayong ORCC, yung One Command Center para sa repatriation ng ating mga workers. Meron din tayong mga regional offices at na tumutugon, no, lalo na yun sa mga distress ng workers. Ang isa sa hinahawakan ng departamento ngayon ay yung Action Fund, Yes. no, yung pagtulong, no, pagtulong sa ating mga distress ng workers, sa mga nagkaroon ng problema habang sila nagtatrabaho. Yung Action Fund ay tumutulong dito at ito ay maa-avail nila through migrant workers offices doon sa ibang bansa at dito ho sa ating mga regional offices po natin. So meron din sa ibang bansa. Kasi Yes po. itong recently, meron tayong mga kinondok sa Pampanga and then Bataan. So sa ibang bansa, ganun din yung ginagawa natin, Meron sir. din po, meron din po. May mga pagkakataon na kunwari nagkakaroon ng problema, meron tayong inilalaan galing sa Action Fund para kunwari sila may mga pangangailangan sa legal assistance o kung meron silang pangangailangan sa medical assistance nila. And then pagbalik ho dito, meron din ho sila nakukuha. So ito'y patuloy na suporta Yes. para dun sa mga distress workers natin. Attorney Celso, baka meron ka pang huling mensahe para sa ating mga So taga-subaybay. yun po, ang DMW po ay patuloy na nandun sa proseso ng pag-aayos, pag-enhance sa ating mga sistema para sa total na digital transformation ng mga services natin sa mga OFWs. No? Lahat po ito kasama sa direktiba ng Pangulo at ng ating mahal na kalihim na Hans Leo J. Cacdac. No? So, asahan ho natin sa mga susunod na araw na marami pa rin hong mga
sistemang gaya ng Kumusta Kabayan na ila-launch ng DMW, gayon din ng OWA po. Maraming po salamat. Thank you so much, Thank sir. you. At siguro bilang panghuli, very safe itong ating app. Ang pagdating sa digital, security, privacy. Yes po, alam natin tong app na to would process and collect a lot of personal sensitive Yes. information ng mga tao. So ito po bago i-launch, siniguro po natin na ito'y nakalinya doon sa ating data privacy law. No? Meron siyang heavy encryption and meron siyang mga multi-level and multi-factor authentications. Gayun din, so mailalim to sa matinding BAPT, no? Vulnerability and Penetration Testings, para makita kung meron mga weak points yung system kung saan pwedeng makompromiso yung mga datos at informasyon ng ating mga manggagawa. So, yun po, bago siya inap sa ating Play Store, sa Apple Store, lahat po yun siniguro na natutugunan ng ating app po. Ayun. Maraming salamat, Maraming salamat, Attorney. Miss Yen. Hanggang sa susunod na pagkakataon. At nakasama po natin Attorney Celso Hernandez Jr. Ang Kamusta Kabayan app at Travel Pass ay patunay na bagong panahon ng digital governance, ang puso pa rin ng serbisyo ay ang malasakit. Sa lahat po ng ating mga OFW, tandaan niyo po, hindi kayo nag-iisa. Ang DMW ay tahanan ninyo saan mang panig ng mundo. Ako po si Jel Miranda at ito ang Usapang DMW, ang tahanan ng OFW. Hanggang sa susunod nating kwentuhan para sa OFW, para sa bayan.